Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Magandang gabi sa lahat. Narito naman tayo upang mag-aral ng salita ng Diyos. Salita nagbibigay buhay at pag-asa. Buhay na walang hanggan. Kaya ang sabi dito sa unang Pedro chapter 1 verse 24, sapagkat muli kayong isinilang hindi sa pamagitan ng tao, kundi sa bisa ng buhay na walang kamatayan sa salita ng Diyos. Hallelujah! Napakaliwanag. Kaya ang sabi naman dito sa verse 25, ngunit ang salita ng Panginoon ay namamalagi kailanman, at ito ang mabuting balita ipinangangaral sa inyo. Hallelujah! O Diyos na makapangyarihan sa lahat, narito na naman kami upang mag-aral ng iyong salita. Salita nagbibigay buhay at pag-asa, buhay na walang hanggan. Buksan mo ang aming mga espiritual na mga mata, espiritual na pandinig. Bigyan mo kami ng espiritual na karunungan upang maunawaan namin ang iyong salita. O Diyos, ikaw ang aming guro, nagtuturo ng aralin. Kaya kung ano man ang plano ng dyablo sa lugar na ito, ay aking ginigiba at winawasak sa ngalan ni Jesus, through the power of the blood of Jesus, at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Amen. Kaya napakaliwanag ang sabi dito sa unang Pedro chapter 1 verse 24, sapagkat muli kayong isinilang hindi sa pamagitan ng tao, kundi sa bisa ng buhay na walang kamatayan sa salita ng Diyos. Napakaliwanag. Sapagkat muli kayong isinilang hindi sa pamagitan ng tao, kundi sa bisa ng buhay at walang kamatayan sa salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay nagbibigay buhay na walang hanggan, nagbibigay ng pag-asa sa lahat ng tao. Kaya ang sabi dito sa verse 25, ngunit ang salita ng Panginoon ay namamalagi kailanman. Ito ang mabuting balita ipinangangaral sa inyo. Ito ang mabuting balita ipinangangaral sa inyo. Yan sabi naman dito sa Santiago chapter 4 verse 17, hindi ninyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo sa araw na bukas. Hindi ninyo alam ang mangyayari sa inyo sa araw na bukas. Napakaliwanag, sapagkat ang buhay ninyo ay parang aso, sandali lang lumitaw at pagdakay nawawala. Totoo yan, ganyan lang kaiksi ang buhay natin sa mundo. Kaya bigyan natin halaga ang mga bagay na panlangit, dahil nandoon ang totoong buhay natin, buhay na walang hanggan. Dito sa lupa ang ating buhay ay pansamantala lamang. Sinusubok tayo ng Diyos kung tayo ay karapat-dapat sa langit o sa impyerno. Kaya kailangan ingatan natin ang ating sarili, magsaliksik tayo ng mga bagay na panlangit, dahil nandoon ang totoong buhay. Sa kabilang buhay ang totoong buhay, buhay na walang hanggan sa langit at buhay na walang hanggan sa impyerno.
walang hanggan ang kaparusahan doon. Kaya habang buhay tayo, magpili na tayo kung saan ba tayo nais pupunta, langit ba o impyerno. Kung langit naman ang nais natin, kailangan natin magsaliksik sa salita ng Diyos upang malalaman natin kung anong nais ng Diyos, kung anong kalooban ng Diyos sa ating buhay. Kailangan natin isaliksik, mag-aral, pag-aralan natin ang ating kaligtasan, pag-aralan natin ang buhay na walang hanggan, kung paano makapunta sa langit at kung paano tayo mapapahamak sa impyerno upang maiwasan natin ang kapahamakan, ang parusa sa ating mga nagawang mga kasalanan sa Diyos. Kaya itong kasalanan ay hindi nais ng Diyos na gagawin ng tao dahil ang mga tao ay mapapahamak. Kung ito ang kanyang na pagamitiin, ang paggawa ng kasalanan, dapat pagamitiin ng tao ang mga bagay na panlangit. Kung nasaan ang Diyos naroroon, dapat yun ang ating pangarapin, pagamitiin. Kaya sabi dito sa unang Korinto, ay ganito ang sinasabi sa unang Korinto, chapter 15, verse 21. Kaya makinig kayo, ito'y para sa atin, para sa kaligtasan na nais natin, para sa buhay na walang hanggan na nais natin, na manirahan sa langit. Kailangan natin ito. Kaya kailangan natin pakinggan ang sinasabi ng Diyos. Ang sabi dito sa unang Korinto, chapter 15, verse 51, pakinggan ninyo ang hiwagang ito. Hindi man matay ang lahat, ngunit lahat ay tayo ay babaguhin. Hindi man matay ang lahat, ang mga makasalanan at mga matuwid sa harapan ng Diyos. Muli tayong bubuhayin ng Diyos at iba't ibang direksyon. Ang mga sumusunod sa Diyos ay dudupunta ang Hello. Kaya maliwanag ang sumusunod sa Diyos. Doon siya pupunta sa langit, magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang gumagawa naman ng kasalanan, doon siya mapunta sa impyerno, magkaroon siya ng buhay na walang hanggan doon. Walang hanggan na kaparusahan. Kaya maliwanag ang sabi sa unang Korinto, chapter 15, verse 51, pakinggan ninyo ang hiwagang ito. Hindi mamatay ang lahat, ngunit lahat ay babaguhin ng Diyos, bubuhayin ng Diyos, at may iba't ibang direksyon tayo. Yung sumusunod sa Diyos ay papuntang langit, at ang sumusuway at gumagawa ng kasalanan sa Diyos ay papunta sa impyerno. Kaya sabi sa verse 52 ay ganito, sa isang sandali, isang kisap mata kasabay ng huling tunog ng trumpita. Pagtunog ng trumpita, ang mga patay ay muling bubuhayin at di na mamamatay. Babaguhin tayong lahat sapagkat itong katawang nabubulok dapat mapalitan ng di mabubulok, at ang katawang namamatay ay papalitan ng di mamamatay. Kapag pinalitan na, wala nang pagkabulok
wala nang kamatayan. Ang nabubulok at ay pinapalitan ng walang kamatayan. Ang namamatay matutulad sa nasasaad sa kasulatan. Nalupig na ang kamatayan, ganap na ang tagumpay. Tagumpay sa mga tao na sumusunod sa Diyos. Ngunit kapahamakan sa mga tao na sumusuway at gumagawa ng kasalanan sa Diyos. Kaya ang sabi sa verse 50, ito ang ibig kong sabihin, mga kapatid, ang binubuan ng laman at ng dugo ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. At ang katawang panlupa ay di maaring magmana ng buhay na walang hanggan. Kaya bigyan natin halaga ang Espiritu. Hindi ang ating laman. Bigyan natin halaga ang ating Espiritu. Dahil kung binigyan natin ng halaga ang ating laman, dalhin tayo sa pagkakasala sa Diyos. Ngunit kung bigyan natin halaga ang Espiritu, ay dalhin tayo sa kalooban ng Diyos. Kaya maliwanag ang sabi dito ni Jesus. Si Jesus mismo ang may sabi nito. Sinabi niya sa banal na aklat, ay ganitong sinasabi ni Jesus. Sabi sa 1 chapter 3, verse 3, sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo, maliban ang ipinanganak na muli, ang isang tao, hindi na siya paghaharian ng Diyos. Maliwanag ang sabi dito. Kaya sabi naman sa verse 7, huwag kayong magtaka sa sinasabi ko sa inyo. Kailangan ipinanganak muli ang lahat ng tao. Kailangan panganak muli. Dahil alam ni Kristo, ang mga tao ngayon ay mga patay espiritual dahil sa kanilang pagsuway at paggawa ng kasalanan. Kaya kailangan ipanganak muli. Si Kristo may sabi nito dahil siya lamang na ang nakakaalam ng ating patutunguhan. Siya lamang nakakaalam kung paano tayo maligtas. Napakaliwanag sabi ni Kristo, kailangan ipanganak muli sa Espiritu ng Diyos. Yang sabi sa unang Pedro ay ganito naman. Unang Pedro chapter 1 verse 23 ay ganito ang sinasabi, sapagkat muli kayong isinilang hindi sa pamagitan ng tao kundi sa bisa ng buhay na walang kamatayan sa salita ng Diyos. Napakaliwanag. Kailangan natin ang Espiritu Santo sa ating buhay. Dahil kung nasa atin ang Espiritu Santo sa ating buhay, dalhin tayo sa kalooban ng Diyos. Kung nasa atin ang Espiritu ng Diyos, masunod natin ang Diyos. Dahil ang sabi dito ng Diyos kay Propeta Ezekiel chapter 46, sabi niya, verse 26, bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwain ninyong puso ay gagawin kong masunurin. Kaya ito pag tayo ay na-born again, born in spirit, bibigyan tayo ng Diyos ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwain ninyong puso ay gagawin kong masunurin. Sabi sa verse 27, bibigyan ko kayo ng aking espiritu upang makalakad kayo ayon sa aking mga tuntunin at masunod ninyong mabuti ang aking mga utos. Kaya maraming mga tao hindi nila masunod ang utos ng Diyos dahil wala sa kanila ang espiritu ng Diyos. Ngunit kung nasa atin ang espiritu ng Diyos,
ay maliwanag ang sabi dito, bibigyan ko kayo ng aking espiritu upang makalakad kayo ayon sa aking mga tuntunin at masunod ninyong mabuti ang aking mga utos. Maliwanag ang sabi dito kapag binigyan tayo ng Diyos ng espiritu, muli tayo ipinanganak sa espiritu ng Diyos. Sabi sa verse 26, bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwain ninyong puso ay gagawin kong masunurin. Bibigyan ko kayo ng aking espiritu upang makalakad kayo ayon sa aking tuntunin at masunod ninyong mabuti ang aking mga utos. Kaya kailangan natin ipanganak muli sa espiritu ng Diyos upang masunod natin ang Diyos. Kaya ang sabi naman dito sa Episo chapter 4, verse 30, kapag binigyan tayo ng bagong espiritu, pag tayo ay pinanganak muli sa espiritu ng Diyos, ay ganito mangyayari sa atin. Iyan ang tatak ng Diyos sa atin. Sa ating katubusan pagdating ng takdang araw, tutubusin tayo ng Diyos. Dahil nasa atin ang espiritu ng Diyos. Kaya ang sabi dito sa Episo chapter 4 verse 30, huwag ninyong lulutan ng pigati ang Espiritu Santo, sapagkat ito ang tatak ng Diyos sa inyong mga ang katibayan ng inyong katubusan pagdating ng takdang araw. Ito pala ang Espiritu Santo, ang tatak ng Diyos, ang katubusan ng takdang araw kapag nasa atin ang Espiritu ng Diyos. Ito ang magbibigay buhay sa atin. Kaya ito ang tatak ng Diyos sa atin, ang Espiritu ng Diyos. Pag nasa atin ang Espiritu ng Diyos, ay may tatak tayo ng Diyos. Pagdating ng takdang araw, tayo ay ligtas niya. Dahil ang sabi dito sa Roma chapter 8 verse 11, kung sakaling mamatay man tayo, sabi dito sa Roma chapter 8 verse 11, kung nanaan sa inyo ang Espiritu ng Diyos na siyang muling bumuhay kay Jesu-Kristo, ang Diyos ding iyan ang magbibigay buhay sa inyong mga katawang namamatay sa pamagitan ng kaniyang Espiritu na naan sa inyo. Kaya kailangan ang Espiritu ng Diyos na naan sa atin. Paano? Kailangan ipanganak muli tayo sa Espiritu ng Diyos. Kailangan mag-born again tayo, born again Spirit, ipanganak muli sa Espiritu ng Diyos. Kaya minsan, hindi ng mga tao masunod dahil sinasabi ng ibang reliyon, ay bakit kayo na-born again? Itong sabi ni Kristo, kailangan ipanganak muli sa Espiritu ng Diyos. Born again Spirit. Hindi ito naunawaan ng mga ngaral ng reliyon. Ngunit kung nasa atin ang Espiritu ng Diyos, ay maliwanag, maunawaan natin ito. Dahil ang sabi sa Episo chapter 1 verse 13, kayo may naging bayan ng Diyos nang kayo'y nanalig sa Kanya, matapos ninyong marinig ang salita ng katotohanan, ang mabuting balita na nagdulot ng kaligtasan. Kaya ipinagkaloob sa inyo ang Espiritu Santong ipinangako ng Diyos bilang tatak ng paghirang sa inyo. Ang sabi sa verse 14, ang Espiritu ang nagkatibayan ng mga pangako ng Diyos sa ating mga hinirang hanggang makamtan natin ang lubos na kaligtasan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang kadakilaan. Hallelujah! Ang tao, dapat alam ninyo ito,
Ang tao ay may katawan, kaluluwa at espiritu. Ngunit dahil sa kulang ng ating kaalaman, lack of knowledge, maraming mga tao natakot sa kaluluwa, natakot sa kalag. Ang totoo tayo yun ay tayo. Ang katawan natin ay sisidlan lamang. Sisidlan lang itong katawan natin. Ang totoong tayo ay ang kaluluwa. Kaya marami ngayon natakot sa kaluluwa. Dapat sa katawan tayo matakot, hindi sa kaluluwa. Dahil ang katawan natin gumagawa ng kasalanan, sumusuway sa Diyos. At ang kaluluwa natin ang maparusahan pagdating ng araw. Ang katawan ay sisidlan lamang ng ating kaluluwa at espiritu. Pag namatay ang katawan ay babalik sa alabok. Pag namatay ang ating katawan ay babalik sa alabok. Dahil sa ginawa ng Diyos ang tao sa pamagitan ng alabok. Kaya sabi dito, sa Genesis chapter 2 verse 7, nilikha ng Diyos ang tao sa pamagitan ng alabok at hininga nito ng kanyang hininga. At ang hininga ng Diyos ay siyang buhay at siyang espiritu at kaluluwa na ipinasok ng Diyos sa ating katawan. At ang kaluluwa ay siyang totoong tayo. Pag namatay ang katawan, ang totoong tayo na kaluluwa ay lalabas sa katawan na namatay at siya'y buhay na sa kabilang dimensyon. Kung siya'y gumawa ng kasalanan, siya magsasuffer sa kabilang buhay. Sa ating mga ginagawa ng tayo ay nabubuhay pa. Kaya kailangan habang nabubuhay tayo, gumawa tayo ng mabuti, kalugod-lugod sa Diyos. Dahil kung hindi tayo gagawa ng mabuti, pag namatay tayo, ang ating kaluluwa na totoong tayo ang magsuffer doon sa impyerno. Pag namatay ang isang tao, lalabas na ang kaluluwa at espiritu sa kanyang katawan na mamatay. At ang espiritu ay babalik sa Diyos. Babalik ang espiritu sa Diyos. Ngunit kung wala sa atin ang espiritu ng Diyos, ano ang mangyayari sa atin ay kahabag-habag. Kaya ang sabi dito sa ikalawang Korinto ay ganito, ikalawang Korinto chapter 5 verse 10 ay ganito ang sinasabi sa ikalawang Korinto chapter 5 verse 10. Maliwanag ang sabi dito, sapagkat ang bawat isa harap sa hukuman ni Kristo upang tumanggap ng kaukulang ganti sa kanyang ginawa. Mabuti man o masama nang siya'y nabubuhay pa sa daigdig na ito, tatanggap ng kaukulang parusa ang isang tao pag namatay. Kaya ang sabi dito sa Pahayago Revelation chapter 20 verse 15, itinapon sa lawang apoy ang sinumang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Itapon sa lawang apoy ang mga tao na hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Yung mga tao na gumagawa ng kasalanan sa harapan ng Diyos at sumusuway sa Diyos, ang siyang itapon sa lawang apoy. Sila na siyang pangalawang kamatayan, ang mga makasalanan at sumusuway sa Diyos. Sila mga patay espiritu, patay espiritual. Sila ang itapon sa lawang apoy. Ang mga tao na patay espiritual ay hindi nakasulat ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay. Kaya ang sabi dito sa Revelation o Pahayag chapter 20, itinapon sa lawang apoy ang sinumang
hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Kaya sabi ni Jesus, kailangan ipanganak muli sa Espiritu ng Diyos. Kailangan born again kayo. Ibig sabihin ng born again in spirit. Hindi nga born again na reliyon, born again in spirit. Ipanganak muli kayo sa Espiritu ng Diyos. Bakit kailangan tayo ipanganak sa Espiritu ng Diyos? Dahil mga patay tayo spiritual. Dahil sa ating pagsuway at paggawa ng kasalanan sa Diyos. Kaya ang sabi dito sa Efeso chapter 2, verse 1, nung una mga patay kayo dahil sa inyong pagsuway at mga kasalanan. Maliwanag, nung una mga patay kayo dahil sa inyong pagsuway at mga kasalanan. Kaya nung tayo ay pinanganak muli sa Espiritu ng Diyos, muling nabuhay ang ating espiritu, ang ating espiritual na buhay, nabuhay muli. Kaya ang sabi dito sa unang Timothy chapter 5 verse 6 ay ganito naman sinasabi, ngunit ang babaeng balo na nagbubuhay sa kalayawan at ituturing ng patay. Maliwanag ang sabi dito, ang babaeng balo na bubuhay sa kalayawan, gumagawa ng kasalanan, ituturing ng patay. Patay spiritual, patay ang kanyang espiritu. Ganon din tayo, kahit bata pa tayo, kung gumagawa tayo ng kasalanan at sumusuway sa Diyos, maaaring ang ating espiritual na buhay ay mamamatay. Tulad ni Adan at ni Eva, nang sila'y sumuway sa Diyos, namatay ang kanilang espiritual na buhay, nawalay sa Diyos, lumayo ang espiritu ng Diyos sa kanya, nagiwalay ang espiritu ng Diyos sa kanya dahil sa kanyang paggawa ng kasalanan. Maraming mga tao sa ngayon na patay espiritual. Nakahanda na ba? Nakahanda na sa kanila ang impyerno kung hindi nila tanggapin ang inaalok ni Kristo na kailangan mag-born again. Hindi born again sa bunganga, kailangan ipanganak ka muli sa Espiritu ng Diyos. Yan ibig sabihin ng born again, born in spirit. Dahil kung hindi tayo ipanganak sa Espiritu ng Diyos, maliwanag ang sabi sa pahayag o Revelation chapter 20 verse 15. Ang sabi dito, itapon sa lawang apoy ang sinumang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Alam ba ninyo, ang mga nakasulat sa aklat ng buhay, ang mga tao na ipinanganak muli sa Espiritu ng Diyos, sila'y isinulat ng Diyos sa aklat ng buhay. Sila mga taong hindi. Ito naman, ang itapon sa lawang apoy. Sabi sa pahayag o Revelation chapter 20, itapon sa lawang apoy ang sino mang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Sila mga taong hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Sila sumusuway sa Diyos. Sila'y gumagawa ng kasalanan sa Diyos. Sila mga tao hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Dahil ang sabi dito sa Malakias ay ganito naman sinasabi ni Malakias. Malakias chapter 4 ay ganito sinasabi sa Malakias chapter 4 verse 1. Tandaan ninyo darating ang araw. Tandaan ninyo darating ang araw na lilipulin ko ang mga palalo at masama sa araw na yaon. Matutupok sila gaya ng dayami at walang natitira.
sa kanila, sabi ni Yahweh, napakaliwanag tutupukin sa apoy, sa impyerno ang mga tao na gumagawa ng kasalanan at sumusuway sa Diyos. Ang sabi sa Malakias, chapter 3, verse 18, ay ganito naman, muli ninyong makikita ang pagkaiba ng mabuti at ng masama, ang taong naglilingkod sa akin at hindi naglilingkod sa akin. Kaya napakaliwanag. Kaya ang sabi dito sa Malakias chapter 3, verse 13, mabigat ang sinasabi ninyo tungkol sa akin, sabi ni Yahweh, ngunit ang tanong ninyo, ano ba ang sinasabi namin? Sabi sa verse 14, sabi ninyo walang saysay, naglilingkod sa Diyos, bakit pa namin susundin ang kanyang mga utos? Bakit pa natin ipakitang tayo'y nalulungkot? Nagawa nating kasalanan. Ngayon kung sino pang palalo ay siya pang pinagpala. Hindi lamang yan ang masasama ay nanagana at sinusubok pa nila ang Diyos sa paggawa nila ng kalikuan, ngunit hindi sila pinaparusahan. Ang sabi sa verse 16, pagkatapos ng pag-usap-usap ng mga taong may takot sa Diyos, narinig niya ang kanilang usapan, kaya ipinatala niya ang isang aklat. Ang aklat na ipinatala niya ang isang aklat, ang kanilang pangalan. Sila'y, sabi sa verse 17, sila'y maging akin, sabi ni Yahweh, sabi ng Diyos, sa araw na iyon ako'y kumilos, lubusan, silang maging akin, kawaan ko sila tulad ng pagkalinga ng isang ama sa anak na naglilingkod sa kanya. Sabi sa verse 18, muli ninyong makikita ang pagkaiba ng mabuti at ng masama ng taong naglilingkod sa akin at hindi naglilingkod. Yang sabi sa Malakias chapter 4 verse 1, tandaan ninyo darating ang araw, lilipulin ko ang palalo at ang masasama. Sa araw na iyon, tutupukin ko sila gaya ng dayami na walang matitira sa kanila, sabi ng makapangyarihang Diyos. Hallelujah! Kaya kailangan natin ipanganak muli sa Espiritu ng Diyos upang masunod natin ang Diyos. Dahil kung hindi tayo ipanganak sa Espiritu ng Diyos, born in Spirit, hindi natin masunod ang Diyos. Lagi lamang tayo sumusuway at gumagawa ng kasalanan. Tingnan mo ang sabi ng Diyos sa mga taong sumusunod sa Kanya, sumusunod sa Kanyang kalooban, may takot sa Diyos, at mga taong ipinanganak muli sa Espiritu ng Diyos. Ang sabi dito sa Malakias chapter 4 verse 2, ay ganito sinasabi niya, ngunit kayo mga sumusunod sa akin ay ililigtas ko at pagagalingin ng aking kapangyarihan, nalulukob sa inyo gaya ng sinag ng araw, lulundag kayo sa tuwa na parang guyang pinalaya sa kulungan. Sabi sa verse 3, magtatagumpay kayo sa masama at sila'y yurakan ninyo na parang alikabok sa araw na ako'y kumilos, sabi ng makapangyarihang Diyos. Hallelujah! Kaya maliwanag, kailangan natin sumunod sa Diyos. Yang sabi sa Mateo chapter 7 verse 23, hindi lahat tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay makapasok sa karyan ng langit, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng Amang nasa langit. Ang sumusunod lamang sa kalooban ng Diyos ang makapasok sa karyan ng langit. Yan sabi dito
sa pahayag o revelasyon. Ay ganito sinasabi sa pahayag o revelasyon, chapter 20, verse 11. Pagkatapos nito nakita ko ang isang malaking trono puti at ang nakaluklok doon na para mang lupa at ang langit sa kanyang harapan at hindi na makikita pang muli. At nakita ko nakatayo sa harapan ng trono ang mga patay, maging dakila at maging hamak, at binuksan ang mga aklat, binuksan pa ang isang aklat, ang aklat ng buhay, hinatula ng mga patay ayon sa kanilang ginawa, gaya sa nasusulat sa mga aklat. Kaya sabi sa verse 15, itinapon sa lawang apoy ang sinumang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Kaya maliwanag dito, itinapon sa lawang apoy ang sinumang mga patay ang kanyang espiritu dahil sa kanyang pagsuway at paggawa ng kasalanan. Kaya sinasabi ni Jesus dito sa 1 chapter 3 verse 7, kailangan ipanganak muli. Ang isang tao, ang lahat ng tao kailangan ipanganak muli sa espiritu ng Diyos dahil ang ating mga espiritu ay patay. Sila hindi na. Kaya itong mga tao na hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay, itapon sa lawang apoy. Kaya sinabi ni Jesus, bakit itapon sa lawang apoy? Dahil patay ang kanilang mga espiritu. Dahil sa paggawa ng kasalanan, patay espiritual. Kaya sabi sa 1 chapter 7, chapter 3 verse 7, kailangan ipanganak muli ang lahat. Ipanganak sa espiritu ng Diyos. Born in spirit. Yan sinasabi ni Jesus, born again. Hindi yan reliyon. Yan isang relasyon. Yan ang ating requirement sa langit. Dapat ipanganak ka muli sa espiritu ng Diyos upang masunod mo ang Diyos. Masunod mo mabuti ang kanyang mga utos at mga tuntunin. Kaya maliwanag sabi sa Ezekiel, bibigyan ko kayo ng bagong puso, bagong espiritu. Ang masuway ninyong puso ay gagawin kong masunurin. Bibigyan ko kayo ng espiritu upang masunod ninyo mabuti ang aking mga utos. Masunod ninyong mabuti ang aking mga tuntunin. Maliwanag, kaya sabi ni Jesus, kailangan mag-born again. Ipanganak ka muli sa espiritu ng Diyos. Born in spirit. Dahil kung na pinanganak ka muli sa espiritu ng Diyos, masunod mo na ang Diyos. Hindi ka na masumuway sa Diyos. O hindi ka nagagawa ng kasalanan dahil ang patnubay mo ang espiritu ng Diyos. Ngunit kung tayo mga patay espiritu, ay lagi lamang tayo gagawa ng kasalanan. Kaya kailangan ipanganak ang tao sa espiritu ng Diyos. Dahil sa kanilang mga espiritu ay patay. Dahil sa kanilang pagsuway at mga kasalanan. Itong sikrito na sinasabi ni Jesus upang makapasok ang tao sa kaharian ng langit. Kailangan ipanganak muli sa espiritu ng Diyos. Born again. Ibig sabihin, born in spirit of God. Ipanganak muli sa espiritu ng Diyos. Sila ang nakasulat sa aklat ng buhay. Ang mga tao ay pinanganak sa espiritu ng Diyos. Ngunit dinaya tayo ng mga reliyon. Dahil sabi niya, bakit ka born again? Hindi nila naunawaan born again. Paano sila naging lingkod ng Diyos? Hindi nila naunawaan ang word na born again. Ibig sabihin ng born again, si Jesus ang may sabi, kailangan ipanganak muli sa espiritu ng Diyos, born in spirit, upang masunod natin ang mga utos ng Diyos at kanyang mga tuntunin. Kailangan ang tao ipanganak muli. Dahil pag ang isang tao ay pinanganak sa espiritu ng Diyos, ay ganito, makinig kayo.
Napakalagang usapan ito ang buhay at kamatayan. Kaya pag-aralan natin, ang tao ay may katawan, nasisidlan ng kaluluwa, natutong tayo at ang espiritu. Ngunit ang isang tao ay gumawa ng kasalanan, ang kanyang espiritu ay mawalay sa kanya. Ang espiritu ng Diyos ay lalayo sa kanya. Kaya patay ang espiritu, naiwalay sa Diyos. Patay ang isang tao pag-iwalay ang kanyang espiritu. Parang sumbi siya naglalakad sa ibabaw ng lupa. Kaya ang taong iyon ay naglalakad sa ibabaw ng lupa. Buhay ang katawan at ang kaluluwa, ngunit patay ang espiritu. Siya isang espiritual na sumbi. Kaya sabi ni Jesus, kailangan muli ipanganak sa espiritu ng Diyos, born again. Ibig sabihin ng born again, hindi yan reliyon. Yan ay isang relasyon sa Diyos, born again in spirit. Kaya yatanggapin ng ibang reliyon, dahil kapag tinanggap nila, parang pinopromote nila ang born again. Hindi. Si Kristo, pinopromote natin ang sinasabi ni Kristo, hindi reliyon. Kahit born again ka pa, kung gumagawa ka ng kasalanan, ay isa ka pa ring patay espiritual. Pag ang tao'y pinanganak sa espiritu ng Diyos, kung sakaling mamatay siya, mamatay ang katawan, lalabas ang kaluluwa na totoong tayo, at ito ay dadalhin ng espiritu ng Diyos sa kalangitan. Dahil sa Kanya ang espiritu ng Diyos upang makasama ang Diyos. Ang espiritu ng Diyos ang magdala sa atin sa langit. Ngunit kung patay ang ating espiritu, pag namatay ang katawan, lalabas ang ating kaluluwa na sana namatay na ang ating katawan, at sasabihin, at sa kabilang buhay doon tayo mamumuhay. Sa pamagitan ng ating mga gawa, doon tayo paparusa ng Diyos. Kung gumawa tayo ng mabuti, langit ang punta natin. Kung gumawa tayo ng kasalanan, doon naman tayo babagsak sa impyerno. At ngayon, kung patay ang ating espiritu, sino magdala sa Kanya? Sa langit. Kawawa ang tao pagpatay, pag namatay. Kawawa ang tao pag namatay. Pag namatay na ang ating espiritu ay patay. Ang magsalubong sa atin ay si Satanas. Pag namatay tayo, pagpatay ang ating espiritu. Pag namatay ang ating katawan, ang ating kaluluwa, sino ang magdala sa Kanya sa langit? Kundi si Satanas ang magsalubong sa Kanya at tatalin siya doon sa kaharian niya sa impyerno. Dahil wala sa atin ang espiritu ng Diyos. Kung nasa atin ang espiritu ng Diyos, yun ang ating patnubay, na siyang patnubay natin ang espiritu ng Diyos sa ibabaw ng lupa hanggang ikaw ay mamatay. Kung sakaling mamatay ang tao na muling binuhay ng Diyos ang kanyang espiritu, siya'y muling ipinanganak sa espiritu ng Diyos. At ang espiritu ng Diyos ay nanahan sa kanya, muli siyang bubuhayin ng Diyos. Dahil ang sabi dito sa Roma chapter 8 verse 11 ay ganito ang sinasabi na bakaliwanag ang sabi ng Diyos sa Roma chapter 8 verse 11. Kung nanahan sa inyo ang espiritu ng Diyos, siyang muling bumuhay kay Kristo Jesus, ang Diyos ding iyan ang magbibigay buhay sa inyong mga katawan na mamatay sa pamagitan ng kanyang espiritu na naan sa inyo. Kaya kailangan gagawin nating patnubay ang espiritu ng Diyos
sa ating buhay. Kaya ang sabi sa Galatia chapter 5 verse 16, ito ang sinasabi ko sa inyo, ang Espiritu ay gagawin ninyong patnubay sa inyong buhay. Ang Espiritu ng Diyos ay gagawin nating patnubay sa ating buhay. Dahil ang sabi sa verse 25, ang Espiritu ang nagbibigay buhay sa atin, kaya ito rin ang dapat manghari sa ating buhay. Ang Espiritu ng Diyos dapat maghari sa ating buhay dahil ang maliwanag sabi dito, ang Espiritu ang nagbibigay buhay sa atin, kaya ito na rin ang dapat maghari sa ating buhay. Ang Espiritu ang maghari sa ating buhay, hindi ang laman. Ganon kahalaga na ang tao ay kailangan ipanganak muli. Ganon kahalaga. Kaya sabi dito sa 1 chapter 3, ay ganito naman sinasabi sa 1 chapter 3. Maliwanag ang sabi dito. Kaya si Jesus mismo dito nagsabi. Kaya sabi dito sa 1 chapter 1 verse 2, sabi dito, may isang Pariseo at pinuno ng mga Hudyo na nangangalang Nicodemo. Isang gabi siya'y nagsadya kay Jesus. Rabi, sabi niya, nalalaman po namin kayo isang guro mula sa Diyos, sapagkat walang makagagawa ng mga kababalaghan ginawa ninyo maliban sumasa niya ang Diyos. Sabi ni Jesus sa verse 3, sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo, maliban ipanganak na muli ang isang tao, hindi siya paghaharian ng Diyos. Napakaliwanag, isipin man, be born again, you cannot see the kingdom of God. Kaya maliwanag ang sinabi ni Jesus. Si Jesus ito may sabi, ito yung requirement sa langit. Kailangan ipanganak ka muli sa Espiritu ng Diyos. Si Jesus nagsabat, nagasiling ako sa imo, sing matod, wala sing isa makapasakop sa paghari ng Diyos kung hindi siya matawo liwat. Kailangan ang tao matawo liwat. Kaya ang sabi sa verse 4, paano pong ipanganak muli ang isang tao kung matanda na siya? Makapasok pa ba siya sa tiyan ng kanyang ina para ipanganak uli? Tanong ni Nicodemo. Sabi ni Jesus, sinasabi ko sa inyo, ani ni Jesus, maliban ang tao ay pinanganak sa tubig at sa Espiritu, hindi siya paghaharian ng Diyos. Ang pinanganak sa laman ay laman, ang pinanganak sa Espiritu ay Espiritu. Kaya huwag kayong magtaka sa sinasabi ko sa inyo, lahat ay kailangan ipanganak muli. Ang sabi dito ni Nicodemo sa verse 9, paano po mangyayari ito? Tanong ni Nicodemo. Sabi sa verse 10, sumagot si Jesus, guro ka pa naman ng Israel, ay hindi ninyo naunawaan ang mga bagay na ito. Sa ating panahon, pari ka pa naman, hindi mo naunawaan ang mga bagay na ito. Ministro ka pa naman, hindi mo naunawaan ang mga bagay na ito. Pastor ka pa naman, hindi mo naunawaan ang mga bagay na ito. Dahil sabi dito, paano po mangyayari? Tanong ni Nicodemo. Sumagot si Jesus, guro ka pa naman ng Israel, ay hindi ninyo naunawaan ang mga bagay na ito. Maraming mga tao hindi nakunawa. Pare, ministro, pastor, hindi naunawaan ang born again. Sabi niya, reliyon yan. Huwag kayo mag-born again. Hindi niya ito ay requirements sa langit. Kailangan ipanganak muli sa Espiritu ng Diyos. Dahil tayo ay mga patay spiritual. Kailangan ipanganak tayo sa Espiritu ng Diyos. Kaya ang sabi dito sa verse 36, sabi dito sa verse 12, kung hindi ninyo pinaniwalaan ang sinasabi ko tungkol sa mga bagay sa sanlibutan, paano ninyo
paniwalaan ang sinasabi ko tungkol sa mga bagay sa langit. Hallelujah! Kaya ang sabi sa 1 chapter 3 verse 36, ang nanalig sa anak ay may buhay na walang hanggan, ngunit ang hindi tumalima sa anak ay hindi magkaroon ng buhay. Manatili sa kanya ang puot ng Diyos. Manatili sa kanya ang puot ng Diyos. Kailangan natin bago tayo, mag-born again. Dahil ibig sabihin ng born again, di yan reliyon. Iyan ay isang relasyon sa Diyos. May pagrelasyon ka sa Diyos. Kailangan ipanganak ka muli sa Espiritu ng Diyos. Dahil ang ating mga Espiritu ay patay. Kailangan ipanganak muli sa Espiritu ng Diyos. Born in Spirit. Yan ibig sabihin. Kaya ang sabi sa Ezekiel chapter 36, ay ganito naman sinasabi sa Ezekiel chapter 36 ni Propeta Ezekiel. Sabi dito, verse 26, bibigyan ko kayo ng bagong puso, bagong espiritu. Ang masuwain ninyong puso ay gagawin kong masunurin. Bibigyan ko kayo ng aking espiritu upang makalakad kayo ayon sa aking mga tuntunin at masunod ninyong mabuti ang aking mga utos. Kaya maraming mga tao hindi makasunod sa Diyos. Lagi lamang gumagawa ng kasalanan. Kaya ang sabi dito sa 1 chapter 3 verse 16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak. Ang sumampalataya sa kanya ay di mapapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ganon tayo kamahal ng Diyos, ngunit tayo hindi nagmamahal sa Diyos. Hindi natin pansin ang sinasabi ng Diyos. Sabi sa verse 17, sapagat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulan, maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamagitan niya. Hindi natulan na maparusahan ang mga nanampalataya sa bugtong na anak ng Diyos, ngunit tinatulan at maparusahan ang hindi sumampalataya sa Kanya. Sabi sa verse 19, hinatulan sila sapagkat naparito sa sanlibutan ang ilaw, ngunit inibig pa ng mga tawang dilim kaysa liwanag, sapagkat masama ang kanilang mga gawa. Masama ang kanilang mga gawa. Kaya ang sabi dito sa unang 1, chapter 1, ay ganito sinasabi ng Diyos sa unang 1, makinig kayo upang malaman ninyo. Hindi naman tayo nagbabasa, ngunit kung nakikinig tayo, marami tayong alam na ganun pala ang nais ng Diyos. Kaya sabi dito sa unang 1 chapter 3 verse 1, isipin ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinawag niya tayo mga anak ng Diyos, at yan ay totoo. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakilala ng sanlibutan. Hindi nila na kinikilala ang Diyos. Mga minamahal, sa gayon tayo mga anak ng Diyos, ngunit hindi pa nahayag ang pagiging kalagayan natin. Gayon alam natin sa pagparito muli ni Kristo, tayo matutulad sa Kanya, sapagkat makikita natin siya, ang Kanyang likas na kalagayan. Kaya sabi sa verse 3, kaya ang sino man may pag-asa sa Kanya ay magpakalinis, tulad ni Kristo ay malinis. Magpakalinis. Sabi sa verse 4, ang bawat nagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos, sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Ang sabi sa verse 5, nalalaman ninyo na parito si Kristo upang pawiin sa atin ang mga kasalanan, at siya'y walang kasalanan. Sabi sa verse 6, ang nanatili sa Kanya ay hindi na nagpapatuloy sa pagkakasala. Ang sino man nagpapatuloy sa pagkakasala ay hindi nakikita o nakilala ang Diyos. Kaya sabi sa verse 7, mga anak, huwag kayong
magpadaya sa kanino man. Ang sino man gumagawa ng matuwid ay matuwid tulad ni Kristo. Ang sabi sa verset, ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampo ng dyablo, sapagkat sa pasimula pa gumagawa ng kasalanan ng dyablo at naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng dyablo. Paano mawasak ang mga gawa ng dyablo? Hindi naman natin sinusunod si Kristo. Si Satanas ang ating sinusunod. Ang sabi sa verse 9, ang tinatanggap ng Diyos na bilang anak niya ay hindi na nagpapatuloy sa pagkakasala, sapagkat siya may bagong buhay na galing sa Diyos at yaman ng Diyos ang ama niya. Hindi na siya maaaring magpatuloy sa pagkakasala. Dito natin makilala kung sino ang anak ng Diyos at sino ang anak ng dyablo. Kaya ang sabi sa unang 1, chapter 4, verse 4, mga anak, kayo'y sa Diyos, pinagtagumpayan ninyo ang mabulaang propita, sapagkat ang Espiritu na sa inyo ay makapangyarihan kaysa Espiritu na sa sanlibutan. Sila ay makasanlibutan, kaya mula sa sanlibutan ang kanilang tinuturo nila at nakikinig sa kanila ang sanlibutan. Ngunit tayo sa Diyos, ang sino man kumikilala sa Diyos at nakikinig sa atin. Sabi dito, ngunit tayo sa Diyos, ang sino man kumikilala sa Diyos ay nakikinig sa atin. Ngunit ang hindi nakikinig sa atin, ang sino mang hindi sa Diyos. Sa ganito natin makilala ang Espiritu na sa tao, kung siya ay sa Diyos o ang Espiritu sa tao ay kay Satanas. Hallelujah! Kaya ang sabi sa 1 chapter 8 ay ganito naman. 1 chapter 8 verse 47, ang mula sa Diyos ay nakikinig sa salita ng Diyos, ngunit ang hindi mula sa Diyos, kaya hindi ninyo pinakinggan ang salita ng Diyos. Kaya ang salita ng Diyos, ito'y pagkain ng ating espiritu upang lumakas at magkaroon ng signal sa Diyos. Kaya ang sabi sa Efeso chapter 4 verse 17 ay ganito sinasabi, sa ngalan ng Panginoon ito ang sinasabi ko, iginigiit, huwag na kayong mamuhay gaya ng mga hintel na mga makasalanan, walang kabuluhan sa ang kanilang iniisip at wala silang pangkaunawa dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo, wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos. Maliwanag, walang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos. Sila'y nagumon sa kalayan at walang kayan kundi man lang. Wala silang inaatupag kundi pawang kalaswaan. Ang sabi sa verse 20, hindi ganyan natutunan ninyo kay Kristo kung talagang pinakinggan ninyo ang aral at naturuan kayo ng katotohanan kay Jesus. Iwan na ninyo ang dating pamumuhay, ubarin na ninyo ang dating pagkatao na nagpahamak dahil sa masamang pita. Magbago kayo ng diwa at pag-iisip. Ang dapat makita sa inyong bagong pagkatao na nilikha na kalarawan ng Diyos, kalarawan ng kanyang katwiran at kabanalan. Kaya sabi naman dito sa Santiago chapter 1 verse 21, ay ganito naman sinasabi sa Santiago chapter 1 verse 21 to 25, ay ganito sinasabi, kaya talikdan na ninyo ang inyong maruming gawa at alisin ang masamang asal, buong pakumbabang tanggapin ang salita ng Diyos na nakatanim sa inyong puso, ito makapagliligtas sa inyo. Ang sabi sa verse 22, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos, kung ito'y pinakinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinagawa, dinadaya lamang ninyo ang inyong sarili, sapagkat ang nakikinig lamang ng salita at hindi isinagawa nito ay katulad ng isang taong umarap sa salamin at umalis pag nakita ang kanyang sarili, agad nakalimutan ang kanyang ayos. Ang sabi sa verse 25, ngunit ang nagsaliksik at patuloy nagsagawa
nagpapalaya sa tao at hindi isang tagapakinig lamang na pagkatapos ay nakalimot. Kaya nakita natin mamuhay tayo sa salita ng Diyos. Kaya ang sabi dito sa 1, sabi sa 1 chapter 8 ay ganito naman sinasabi sa 1 chapter 8 verse 34. Sabi dito, sumagot si Jesus, tandaan ninyo ang alipin ng kasalanan, ang lahat na nagkakasala. Alipin ng kasalanan ang lahat na nagkakasala. Ang sabi sa verse, naliwanag ang sabi dito, sabi sa verse 31, sinasabi naman ni Jesus sa mga Hudyong naniwala sa Kanya, kung patuloy kayo sumusunod sa aking aral, tunay nga kayo mga alagad ko. Sabi sa verse 32, makilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpalaya sa inyo. Magpalaya sa inyo sa mga gapos ng deblo, sa mamaling aral at maling katuruan. Ito magpalaya sa atin. Kaya sabi sa 1 chapter 11, ay ganito naman sabi sa 1 chapter 11, ay ganito naman 1 chapter 11 verse 25 to 26, sinasabi naman ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Sinasabi ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay ay ang nananalig sa akin kahit mamatay ay muling mabubuhay. Ang sabi sa verse 26, ang sino man mabubuhay at nananalig sa akin ay hindi na mamatay kailanman. Paniniwalaan mo ito, sabi ni Jesus. Kaya ang sabi dito sa Lucas naman, Lucas chapter 20, ay ganito naman sinasabi sa Lucas chapter 20, verse 36, hindi sila mamatay sapagkat matutulad sila ng mga anghel at sila'y mga anak ng Diyos, yaman, muli silang binuhay dahil sa kanila ang Espiritus ng Diyos. Kaya kailan muli ipanganak ang Espiritu ng Diyos sa ating buhay. Sabi ni Jesus, kailangan ipanganak muli. Born again Spirit, kailangan ipanganak muli. Sabi dito sa Lucas chapter 20 verse 36, hindi sila mamatay sapagkat matutulad sila ng mga anghel at sila'y mga anak ng Diyos, yaman, muli silang binuhay ng Diyos. Kaya ang sabi naman sa Pahayag o Revelation ay ganito naman, Pahayag o Revelation chapter 2 verse 11, ay ganito naman sinasabi sa Pahayag chapter 2 verse 11, kung may pandinig kayo, dinggin ninyo ang sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtatagumpay hindi na magdaranas ng pangalawang kamatayan. Kaya napakaliwanag ang sabi ng Diyos. Kaya ito ang aking mensahe sa inyo. Ito, sana may napulot kayong aral sa salita ng Diyos kung paano tayo maligtas. Ito ang salita ng Diyos, salita ng nagbibigay buhay at pag-asa, nagbibigay ng kaligtasan. Kaya inayag natin ito sa mga tao upang nais ng Diyos iligtas ang mga tao. Nais ng Diyos lahat na tao ay mapalangit. Nais ng Diyos ang lahat na tao ay mapunta sa langit at makaiwas sa impyerno. Hallelujah! Ito lang aking ipayag sa inyo. Maraming salamat at magandang gabi sa lahat.
Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Dakilang Diyos, salamat Panginoon sa gabing ito. Narito, pinadala mo kami upang ihayag ang iyong salita. Salita nagbigay buhay, pag-asa sa mga tao, O Diyos. Salamat, O Diyos, sa mga tao narito, O Diyos. Isulat mo sa kanilang tapit-tapin ng kanilang puso ang iyong salita. Iukit mo sa kanilang kaisipan, O Diyos, upang ito hindi nila makalimutan at sila'y mamuhay ayon sa iyong salita. Masunod nila ang iyong nais, O Diyos, upang sila'y maligtas. Hallelujah. Kawaan mo sila, O Diyos, ang mga naririto, O Diyos. Kung ano man mga gawa ng dyablo sa kanilang buhay, espiritu ng pagkabingi, espiritu ng pagkamanhid ng kaisipan, espiritu ng pagkabulag ay aking ginigiba, winawasak sa kanilang buhay sa ngalan ni Jesus, to the power of the blood of Jesus. Hallelujah. O Diyos, kung ikaw magapili sa kanila, wala nang makakuha sa kanila. Kaya, i-release mo ang espiritu ng gugma sa kanilang puso, gugma sa iyong mga salita. At ang mga makalangit ng mga bagay ay sa isip nila. Hallelujah. O Diyos, ito lang aking panalangin sa iyo sa pangalan sa Kristo naming Panginoon. Amen.